So yun mga boss, so 5th day na natin ngayon dito sa ating Candelaria Small House Project. At syempre, hopefully, ang ganda ng panahon natin at saktong-sakto naman sa mga gagawin nating trabaho ngayon. Dahil mag-uumpisa na tayong maglaglag nitong ating mga poste doon sa mga hukay natin para mabuhusan natin mamaya. At bali sa preparation nga natin bago natin na ihulog yung mga poste natin doon, yung mga bakal natin ay iniskwalahan ko na yung mga paa ng ating mga poste. At dito naman pagdating naman sa site, ang ginagawa naman natin, ayun, nililinis muna, tinatanggal yung mga excess na tubig. So kinakailangan ma-drain natin itong mga hukay natin. And then kita nyo may gravel bedding na tayo na nilagay. Pero syempre mga boss, insured muna natin na yung ating hukay ay sapat na, yung lalim, kinakailangan matigas yung ilalim niya, no, bago natin tigilan ng hukay. And then lagyan natin ng at least 2 inches thick of gravel bedding. Okay, so yung iba pagkatapos ng bedding lalagyan pa ng semento, papatagin niya. Pero syempre dito hindi naman na ganun kalaki yung project natin, small house lang to. Gravel bedding is enough para sa ating mga paglalatag bago tayo maglagay ng parilya. Yan. And then, yan kita nyo, nakakalat tayo ng mga gravel. So, mas maganda, bedding natin, G1, mas okay yon. Pero kung wala, 3/4, pwede rin. And then, syempre, tayo naman ay magtitimpla ng ating lason. So, bali, meron tayo ditong gagamitin, yung soil guard. Minsan, gumagamit kami ng home trek. So, ang purpose nito, mga boss, para matreat natin yung soil natin laban dun sa mga insect like anay, langgam, at kung ano namang insekto na laman lupa, no? So para hindi siya makapasok sa bahay natin, kailangan muna nating i-treat yung ating mga lupa, foundation especially. And then bago natin laglagan ng bakal yan, bubuhusan na muna natin. Ito, ang price nito mga boss, 1 liter soil guard, so lignum, 1,400 every 1 liter. And then sa tubig naman, inihahalo to sa tubig, kailangan nyo ng 150% ng tubig, and then 2% lamang yung ating gagamitin na solignum. So like dito, sa balde na yan, let's say this is 16 liters. 16 liters, tatansyahin na lang natin. Mas maganda matapang. So mga actually, ang ganitong takip, mga 4 to 5 cups ng ating solignum yung ilalagay natin dito. Pero syempre, foundation niya para mas maganda, tapangan natin. Yan, kita nyo mga boss. So nagko-color white siya, parang gata. So ganyan yung itsura niya, no? Haluin lang natin siya ng mabuti. Mga bossing, gawin natin, ikakalat lang natin to doon sa lupa, mga boss, no? So kinakailangan na malinis itong ating mga hukay bago natin to lagyan ng lason. Yan, so ganyan lang gagawin natin lahat ng part. So napakaganda bago tayo magbuhos, maglagay ng mga bakal, magbuhos ng mga footings, wall footings. Mas maganda na yung advance tayo na nakapaglason tayo ng ground natin, ng mga soil na treat na natin para hindi tayo nagkakaroon ng mga problema in the future. Lalong-lalo na yung anay, di ba? So syempre yung mga bahay natin, hindi naman pwedeng walang kahoy yan, magkakakahoy at magkakakahoy yan. So kaya kinakailangan na treat na natin ng maayos. So make sure lang mga bossing bago kayo maglagay ng lason dito sa ating lupa, kinakailangan yung PPE, huwag nyo kakalimutan, safety, meron kayong gloves, goggles, face mask, kasi medyo mabaho yan at saka medyo makati sa balat, baka may mga allergy kayo. So kinakailangan mag gloves kayo para safe yung ating paglalagay ng lason. And then kung matalsikan kayo sa mata, wala kayong gloves, takbo agad kayo sa gripo, hugasan nyo agad, huwag nyo nang papatagalin. And then sa mga kamay nyo, hugas agad ng kamay, magsabon. Yan. And then yung depth ng ating mga hukay, ng columns natin, foundation is 1 meter nga pala mga boss. Napapansin ninyo, hindi siya ganong kalaliman dahil bungalow lang yung gagawin natin dito, 1 story lang. So hindi naman talaga siya load bearing na columns. Kumbaga parang self load lang yung ilalagay natin dito. Tapos sa konting beams yung dadalhin niya, yun lang. And then konting roofing. So magaan lang yung mga yon.
And then isa pa, ang lupa dito mga boss is dapi, matigas. Ayun oh. Kita niyo yung kulay niya, kulay brown, which is adobe kung tawagin pa nung iba. Dito naman sa Laguna kung tawagin, dapi, matitigas na lupa. So kinakailangan bago tayo mag-stop ng paghuhukay natin, kinakailangan ma-reach natin yung mga matitigas na lupa. And then mas maganda kung compacted. Nang sa ganon, mas maging matibay yung mga foundation natin, maiwasan natin yung mga dahan-dahang pagbaba ng mga bahay natin, which is magkukos yan ng mga crack sa bahay. Then pag lumindol baka gumuho pa. At so syempre nga pala yung ating mga parilya, syempre importante may spacer, at least 2 inches yung kapal. So pwede tayong gumawa ng mga spacer, concrete spacer para sa mga parilya natin kung gusto niyo. So pag ganitong medyo mga maliliit small project lang, mga bato na mga magkakasilaki, okay na yan. Tapos make sure mga boss, walang contact sa ground yung ating mga parilya. So yung kinakailangan, meron siyang distance mula sa lupa. So para hindi siya kalawangin. And then after nating maihulog yung ating mga parilya, so kita nyo mga boss, itinayo na natin yung mga poste. Bago natin itayo itong mga poste natin, yung mga bakal ng poste natin, kinakailangan tandaan natin yung sa layout natin. Ilalagay natin yung layout natin dun sa tanse para sa linya ng mga bakal. Okay? So kapag ayos na, itong tansi na to mga bossing, ang gagawin nyo, huhulugan nyo doon papunta sa parilya. And then lagyan nyo ng marking para maitama natin doon sa baba yung puno nung poste. Para alam na natin kung saan ang pwesto niya. Hindi na tayo mahihirapang maggalaw-galaw, mag-adjust. Ganun lang, hulugan nyo lang. Tapos make sure, basta gaya ng sabi ko sa inyo, double check nyo palagi yung layouts, yung mga tansinin nyo, yung mga linyada ng ating mga bakal. And then ganyan lang mga boss. Ang itatama nyo mga boss, pag naglilinya tayo ng mga bakal, wag yung main bars, yung mga ties natin or yung mga anilyo. Yan yung tinatama natin sa linya. Dahil dyan nag-uumpisa yung sukat ng ating concrete clear cover. At ito na nga mga boss, so nag-start na nga tayong magbuhos ng ating mga footings, no, ng ating mga columns. So bali ang mixing ratio na ginagamit natin is 1, 2, 3. So kung meron kayong susundin na plano, may mababasa kayo dyan doon sa ating mga structural specification. So may mga nakalagay dyan kung ilang PSI yung kinakailangan natin na ma-reach kapag meron tayong mga specification dyan. For example, kailangan natin ng makakuha ng 3,000 PSI at the 28 day of curing days. So kinakailangan pag dumating yung 28 days ay makukuha natin yung 3,000 PSI. So ito hindi naman natin masukat, pero sa mixing ratio natin na 1, 2, 3, 1 cement, 2 sands, and then 3 aggregates or yung gravel natin, pwede nating ma-meet yung 3,000 PSI at the 28 day of curing days. So yan yung ating mixing ratio pagdating dun sa ating mga footings, foundation. And then after nating makabuo sa mga foundation, columns, slab, yung iba nating mga buhos, so pwede nang mas mababa yung PSI. Importante lang talaga is yung ating mga foundation. Kinakailangan talaga mataas yung nire-required na PSI kasi sila yung nagpapatibay ng bahay natin. Dating naman sa tubig natin mga boss, mas maganda, so mas makunat yung halo natin. So the more na mas makunat yung halo natin, the more na mas magiging matibay. Kasi pag napasobrahan naman ng dami, hindi rin naman kasi maganda yung sobrang dami ng tubig mga bossing. Dahil nagkokos yan minsan ng segregation na tinatawag or yung tinatawag na bleeding of cement. So kaya hindi maganda yung sobrang basang-basa. So yung inaakala ng iba na minsan umaagos yung ating buhos, akala nila okay yun, pero sa totoo lang hindi okay yung sobrang basang-basa. At so yun mga boss, natapos na nga namin yung pagbubuhos ng poste, mga pundasyon niya, at ito nagpapahinga na kami mga boss, pagod. Dahil tatlo pa lang din kami.